Itong nangyari ngayon sa bansa is a natural occurrence, no, of the what we call seasonal influenza. And ang alam naman natin yan, tag-ulan and then malamig. These are environmental favor na pwedeng ang virus mas manatili sa mga tao, no? Normal sa ganitong maulan at malamig na panahon ang nararamdamang influenza-like illness o malatrangkasong sakit ayon sa infectious diseases expert na si Dr. Ron Jean Solante. Isa sa mga factor nito ang mas malamig na klima kaya mas tumatagal ang virus. At dahil malamig, mas pinipili ng tao ang manatili sa mga tahanan kung saan mas tumataas din ang tsansa ng hawaan. Kung ihahambing ang mga sintomas ng influenza-like illnesses kumpara sa flu o trangkaso ay halos parehas lang gaya ng ubo, pagsakit ng lalamunan, sakit ng ulo at lagnat. Pero ang influenza-like illness kusang gumagaling kahit hindi uminom ng gamot. After 10 days, nawawala ito, maski walang gamot, and usually ang gamot lang talaga nito, ipapahinga lang, no, sa bahay. Usually naman, hindi naman ganun kalalayan dahil nawawala din nilalabanan ng immune system natin. Dagdag ni Dr. Solante, may iba't ibang klase ng virus na nagdudulot ng influenza-like illnesses at kabilang dito ang COVID-19. Pero nilinaw niya na walang bagong strain ng mabangis na virus na nagdudulot ng pagdami ng mga nagkakasakit batay sa pag-aaral ng Epidemiology Surveillance Bureau ng Department of Health. Samantala kung susundan ang pattern noong mga nakaraang taon, maaaring tumagal ang mga nararanasang influenza-like illnesses hanggang sa unang bahagi ng Enero sa susunod na taon. Kung titingnan natin yung trend ng influenza-like illness for the past years, even in 2022, after the pandemic, 2023, talagang umpisa ng August, September, October, November, December, until early part of January, mataas pa rin ang influenza-like illness. Paalala niya sa publiko lalo na kung mayroong sintomas ng sakit at nahahalubilo sa mas maraming tao gaya ng mga pumapasok sa opisina o sa eskwelahan na magsuot ng face mask. As much as possible, kung hindi maiwasan, you have to wear the face mask para naman hindi lalabas yung microbios sa bibig mo or sa ilong mo. Without the face mask, within 3 feet, pwede mong matransmit ang influenza-like illness. Kaugnay nito, nakapagtala na ang Quezon City ng nasa higit 2,000 individual na nakaramdam ng influenza-like illness mula January hanggang October 13 ngayong taon. Batay sa ulat ng QC Epidemiology and Surveillance Division, 65% ito na mas mataas kumpara noong nakaraang taon sa parehas na panahon. Pinakamaraming bilang naman na nakaranas nito ay 14 years old pababa na umaabot ng higit 1,000 habang ang nasa higit 700 naman na bilang ay mula 15 years old pataas. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.